Kamusta po? You're watching the news listener. Ako po si Angelo. Guys, hindi talaga magpapaawat itong si Chinador Marcoleta ay kung saan uh, magpa-file daw siya ng ethics complaint laban kay Senator Ping Lacson dahil daw sa splice videos. Okay, kung natatandaan nyo, nagamon itong si Rodante Marcoleta ng debate kay Commodore J. Tariela at saka kay former Associate Justice Antonio Carpio in regards sa West Philippine Sea. At saka doon sa nangyaring KIG moment ni Marcoleta. Okay, kung natatandaan nyo, itong si Marcoleta nag-advise doon sa hearing ng Commission of Appointments na i-give up daw yung KIG. Tapos, recently, o kahapon nata, nagreklamo itong si Marcoleta na itong si Senator Ping Lacson daw ang may pakana ng isang splice video na iniiba daw yung naratibo at nililing lang daw yung publiko. Okay, in regards doon sa KIG. Okay? So, yan ang pag-uusapan natin at para malaman ng bawat Pilipino na talagang the lowest rank itong si Marcoleta as a lawyer. Okay? So, guys, so punta tayo sa anyway, may papakita ko sa inyong meron akong video kanina pero hindi ko na siya siguro makikita natin dito mamaya. Yan, kay Marcoleta. Okay, you guys can actually watch this kasi sabi ayon sa kanya, okay? Kumakailan ay nag-upload sa kanyang official page si Senator Ping Lacson ng isang video mula sa nagdaang CA committee meeting ng National Defense. Talagang sinadya niya si Senator Ping daw na hindi iakma sa totoong pagkakasunod-sunod ng video at ito'y hindi sumasailalim sa tunay na naganap. Partikular na sa payag na pagitan ni na Captain Jess Pilar at Senator Marcoleta. Ang spliced video ay lumikha ng impresyon na isinulong ni Senator Marcoleta ang pagsuko ng Calayan Island Group nang hindi ipinapakita ang buong konteksto ng kanyang pahayag. By the way, mamaya, ipapakita ko sa inyo guys yung actual na sinabi ni Marcoleta later sa YouTube. Okay, so sabi dito, dagdag pa rito, ang sagot ni Captain Pilar ay ipinakita sa video na ay nagmula sa ibang linya ng pagtatanong na lalo pang nag-ambag sa isang mapanlinlang na naratibo. Naging basihan naman ng mainstream media sa kanilang mga ulat ang nasabing splice video. Isang konklusyon na hinango na wala sa tunay na konteksto. Mag-ingat daw tayo sa splice video. Actually, mag-ingat tayo sa mga splice videos na galing mismo sa mga Duterte kasi sila naman yung masters dyan eh. In terms of splicing a video nung nakaraan 2022 election. Diba? Ang daming video na nanliling lang doon sa mga kalaban nila. Okay? But guys, if you guys want to watch this, you can watch it. Okay? Pero magpo-focus tayo sa sinabi niya sa YouTube channel. Punta tayo ha. And dito, tingnan nyo kung meron bang kailangan, let's just say, meron bang kailangan na ibahin at para mangaling lang yung tao. Actually, galing mismo sa GMA itong yung impormasyon in terms of i-give up natin yung KIG. Okay? So, panoorin natin yung actual na video, mga 3 minutes and 50 seconds. Okay? So, let's watch this. Commodore Tariela, I don't know kung alam niya ito o hindi. He does not want to inform the public, including the... To inform you guys, yung Committee on Appointments or Commission of Appointments, by the way,
they're discussing yung, they're talking to the national defense. Okay? Pero ito, si Marcoleta, hindi natin alam kung bakit niya isinali itong usapin kay Commodore J. Tariela, yung caricature, yung sa KIG, etc. etc. Kaya nakapagtataka yung mga eksperto na nagtaka sila bakit niya kailangan ilagay itong usapin. Iba naman yung pinag-uusapan doon nung time na yon. Okay? O yun. Next. The rest of the members of the armed forces. Kapitan, we swear to the Constitution that we will defend the Constitution, all the laws. Hindi niya nga alam yung yung batas na nagpapatunay ng West Philippine Sea, yung baseline natin. Tapos siya pa magsasabi na we defend the Constitution, all the law. 'Di ba? Parang saan kayang planeta tong nakatira si Marcoleta? Tingnan natin. And orders and regulations. Kapag ka magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para... Okay, sinabi niya, yung it's not within our EEZ. Tapos dito niya sasabihin. Madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. Okay, so klarong-klaro guys. I-give up natin kasi wala daw sa EEZ yung Kalayaan Island Group. Okay? At, again, yung KIG po ay naging batas na po yan noong 1970-something. Okay? Pwede niyo po yung i-search online. And definitely may kita nyo na sa panahon ni Marcos Sr., doon inaprobahan ng gobyerno na merong munisipalidad itong KIG natin. Okay? At kahit wala po sa EEZ natin ng mainland, okay? Ito po ay teritoryo ng Pilipinas. Yan ay napakaklaro na hindi alam ni Marcoleta. Imagine niyo yung Amerika, meron silang Alaska at Hawaii. Yung Hawaii na napakalayo sa Amerika, sa mainland. At saka yung Alaska din. So they have their existing law na nagpapatunay na itong dalawang Alaska at saka yung Hawaii ay state nila. Kapareho din yan ng sa atin, sa Pilipinas. KIG na malayo pero mayroong batas na nagpapatunay na ito ay sa Pilipinas po. Okay? Sige. Until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay? Mayabang pa no? Nagyayabang pa na malayo daw, wala daw sa EEZ. Pero hindi na alam yung batas. Diba? Sa entire West Philippine Sea. Mr. Chair, kaya po yun ang dahilan. Hindi po tayo makagawa ng mapa para sana ma-submit na natin. And in our lifetime, we will able to see. Actually po, meron na po tayong mapa, 2024, NAMFRIA. Pakicheck na lang po. Doon sa entire stretch ng South China Sea, lalabas doon ang West Philippine Sea. Kahit sa Google, kahit sa meron na. Siguro si Marcoleta hindi niya ito alam. O nasa kanyang kuweba pa. Tingnan po ninyo yung mapa ng mundo ngayon, Kapitan. Ang nakalagay South China Sea. Hindi ibig sabihin sa China lahat yon.
But in the entire expanse of that body of water, nandun yung EEZ ng Vietnam, EEZ ng China, EEZ ng Malaysia, EEZ ng ating bansa. Nandun sa South China Sea. Pero tayo, gusto natin, imbes na EEZ lang, theoretically ang nandun, gusto nating ilagay yung West Philippine Sea. That's good. Gusto ko rin naman yun. Gusto ko rin naman sa ating lifetime, makita ko rin naman yung West Philippine Sea na ma-drawing doon. How can we do that? There are procedures and steps to do that. Gagawa nga tayo ng mapa eh. Paano ka gagawa ng mapa? Meron na nga eh. Include mo yung KIG, hindi po pwedeng mangyari yun. Lalaban lahat sa iyo mga bansa. Because you are appropriating the high seas. Itong napakadaling intindihin, hindi ko maintindihan kung bakit ayaw intindihin nung lahat ng may concern dito. Lalong-lalo na po kayo. Dapat nalaman nating lahat ito. It is the responsibility of Commodore Tariela to explain this to our people. Meron pong di ba? Para bukang bibig ni ni Marcoleta si Commodore J. Tariela. Talagang yung Pilipino pa yung pinapagalitan mo. Di ba? Hindi po kukunti ang diferensya, Kapitan. Why? The distances are fixed. We cannot move in all these features into the EEZ. Sana mailipat sana natin. Labo. Ang Diyos lang makakagawa nun. Paano mo ililipat yung mga features na yung para ilagay dito sa lahat ng EEZ natin? We cannot do that. O tapos? Pagkatapos, pag mayroong nagsasabi ng ganito, Kapitan, si Marcoleta pro-China. Hindi po. Pro-China naman talaga. I have been always for this country. Malapit na. And I will always be. Pero hindi natin po pwede pagtalunan lang natin salitaan. Megaphone diplomacy. Kaya tanong ko po sa inyo kanina, what economic benefits can we gain from this? Okay. So yan na po yung konteksto ng galing doon sa Commission on Appointments. At itong si Marcoleta, talagang hindi niya nilubayan yung issue. Diba? Nagamon siya ng debate. Tapos yung hinamon niya pa, isa sa mga premiadong justices natin. Okay? Former justice. At tapos, si Commodore J. Tariela na nagde-depensa sa ating teritoryo doon sa West Philippine Sea. Na hinamon siya. Nanghamon siya, by the way. Tinanggap naman ni Justice Carpio. Diba? Yun ang maganda doon. Pero dito, parang sinabi niya pa na kakasuhan niya ng ethics complaint si Senator Ping kasi splice daw yung video. Wala namang problema doon sa pag-splice. Wala namang pag-edit ng boses para palitawin na mali siya. Mali naman talaga yung sinabi niya eh. Yung KIG po, hindi pwedeng i-give up. Pero sa kanya, okay lang i-give up. Tapos sasabihin niya pagkasunod na hindi niya daw sinabi na i-give up yung KIG. Mismong napakaraming video na lumalabas sa internet na sinabi niya talaga na i-give up itong Kalayaan Group of Islands. Diba? Klarong-klaro. Kaya dahan-dahan na lumulubog itong mga senador na to katulad ni Marcoleta sa kanilang mga kumunoy dahil sa mga pinagsasabi nila. Diba? Malapit na talaga silang lumubog sa kanilang kumunoy. Dahil sa kanilang mga salita, mas pinapahamak pa nila yung sarili nila. Okay? So yun na po. Salamat po sa panonood. If nagustuhan niyo po ating video, paki-hit ng like and subscribe button. At you can comment and suggest po sa ating video. And salamat po sa panonood and I'll see you sa susunod na video.